Sa mahabang kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas, kakaunti ang programang nagtagal, nagbago, at patuloy na minahal ng masa tulad ng Itbulaga. Isa itong institusyong pang-aliwan na naging bahagi ng araw-araw na buhay ng milyon-milyong Pilipino. Mula sa simpleng konsepto ng tanghaliang palabas na may halong komedya at palaro, lumago ito bilang isang makapangyarihang puwersa sa kultura, wika, at popular na kamalayan ng bansa. Ang kwento ng Itbulaga ay kwento ng tiyaga, pagkamalikhain, kontrobersya, tagumpay, at muling pagbangon. Upang maunawaan ang kabuuan nito, kailangan nating balikan ang panahon kung kailan nagsimula ang lahat, ang huling bahagi ng dekada 70. Noong taong 1979, ang telebisyon sa Pilipinas ay dominado ng mga drama, balita, at musical variety shows na kadalasang nakatuon sa gabi. Ang tanghali ay hindi paganap na napupunan ng isang malaking programa na kayang pagsamahin ng komedya, interaksyon sa studio audience, at mga palaro. Sa panahong iyon, tatlong komedyanteng may kani-kanyang reputasyon ang nagpasya na magsama-sama, sina Tito Soto, Vic Soto, at Joey De Leon. Kilala sila bilang TVJ, isang trio na may matalas na timing sa komedya at natural na chemistry sa harap ng kamera. Ang konsepto ay simpleng ngunit kakaiba, isang live noontime show na may halong kantahan, katatawanan, at mga segment na maaaring salihan ng ordinaryong tao. Ang titulo mismo ay may kwento. Ayon sa mga panayam sa nakaraan, ang pangalang, Eat, ay kinuha bilang simbolo ng tanghali, oras ng pagkain, habang ang bulaga ay hango sa salitang ginagamit ng mga bata kapag naglalaro ng taguan. Parang sorpresa, parang bigla ang saya. Noong Hulyo 30, 1979, unang ipinalabas ang Itbulaga sa RPN 9. Hindi ito agad naging numero 1. Sa katunayan, sa mga unang buwan, kinailangan nilang labanan ang mababang ratings at limitadong pondo. Ngunit may isang bagay na hindi nila kailanman nawala, ang kakayahang magpatawa ng hindi pilit. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nakilala ang programa. Ang natural na #1 ng TVJ, ang interaksyon sa audience, at ang mga kakaibang segment ay naging dahilan upang manatili ang mga manunood. Noong dekada 80, lumipat ang programa sa ABS-CBN matapos magsara ang RTN dahil sa mga pagbabago sa industriya at politika. Ngunit hindi rin nagtagal, muli silang lumipat, at dito nagsimula ang mas mahabang yugto ng kanilang pananatili sa GMA Network. Sa GMA, mas lumawak ang kanilang abot, mas gumanda ang produksyon, mas dumami ang advertisers. Dito tuluyang naging hari ng tanghali ang Itbulaga. Isa sa pinakamalaking dahilan ng tagumpay ng programa ay ang kakayahan nitong lumikha ng mga segment na tumatatak sa isipan ng tao. May mga palarong nagbibigay ng agarang premyo sa studio audience. May mga talent search na nagbigay daan sa bagong artista. May mga comedic skits na ginagaya sa paaralan at opisina kinabukasan. Sa paglipas ng panahon, maraming segment ang sumikat, ngunit isa sa pinakamalaki ang naging epekto ay ang kalyeserye, na kalaunan ay nagluwal sa tambalang Alden Richards at Maine Mendoza. Ang tambalang ito, na nakilala bilang Aldab, ay nagdulot ng pambihirang hysteria sa buong bansa. Milyon-milyon ang nanood araw-araw, at nagtakda pa ng record sa social media engagement. Ngunit bago pa man ang Aldab phenomenon, marami nang naipanganak na bituin mula sa Itbulaga, mga komedyante, mang-aawit, at host na naging bahagi ng mainstream entertainment. Hindi na natiling pareho ang Itbulaga. Sa loob ng mga dekada, nagbago ang hosts, may mga umalis, may mga dumating. May mga kontrobersya ring hinarap ang programa, mula sa isyu ng content hanggang sa mga personal na alitan. Ngunit ang kakaibang lakas ng palabas ay nasa kakayahan nitong mag-adjust sa panahon. Nang sumikat ang internet, sinakyan nila ito. Nang maging mahalaga ang social media, naging bahagi ito ng kanilang estratehiya. Ang tono ng palabas ay nanatiling masa, direkta, relatable, at puno ng #1. Hindi ito highbrow entertainment. Ito ay pangkaraniwan, pang-araw-araw, at iyon mismo ang dahilan kung bakit tumagal. Walang programang tumatagal ng walang pagsubok. Sa loob ng mahigit 4 na dekada, hinarap ng Itbulaga ang iba't ibang hamon, isyu sa mga segment, reklamo mula sa regulatory bodies, at mga pagbabago sa pamunuan. May mga panahong tila babagsak na ang programa.
May mga panahong nalalamangan sila ng katapat na noontime show sa ratings. Ngunit sa bawat pagbagsak, may kasunod na pagbangon. Ang pinakamatinding yugto ng krisis ay dumating noong dekada 20, nang magkaroon ng malaking pagbabago sa pamamahala at sa ugnayan ng mga orihinal na host at ng production company. Nauwi ito sa pag-alis ng TVJ at ilang pangunahing personalidad mula sa orihinal na timeslot at network. Matapos ang matagal na pagsasama, nagkaroon ng malinaw na paghihiwalay sa pagitan ng mga orihinal na haligi ng programa at ng bagong direksyon ng produksyon. Ang TVJ, kasama ang ilan pang host, ay lumipat sa bagong network upang magsimula muli ng panibagong noontime show. Samantala, ipinagpatuloy ang Itbulaga sa GMA na may bagong hanay ng hosts at bagong format. Ito ang isa sa pinakamatinding pagbabago sa kasaysayan ng palabas, isang sandaling tila nahati ang puso ng mga manunood. Para sa ilan, ang Itbulaga ay hindi mabubuo nang wala ang TVJ. Para naman sa iba, ang pangalan ay higit pa sa mga individual. Ito ay isang brand na maaaring magpatuloy sa iba't ibang anyo. Hindi lamang ito simpleng noontime show. Sa loob ng mahigit 40 taon, naging bahagi ito ng kulturang Pilipino. Ang mga linya, biro, at kanta mula sa programa ay naging bahagi ng pang-araw-araw na pananalita. Sa mga probinsya, ang panunood ng Itbulaga tuwing tanghali ay naging ritual. Sa mga tindahan at karinderya, ito ang palabas na nakabukas habang kumakain ang mga tao. Nagbigay din ito ng tulong sa pamamagitan ng mga segment na nagbibigay ng kabuhayan at premyo sa mga kapuspalan. Sa ganitong paraan, hindi lamang aliwan ang naihatid nito kundi pati pag-asa. Sa kasalukuyan, anuman ang maging anyo ng Itbulaga, hindi may kakailaang ambag nito sa industriya. Ito ang isa sa pinakamatagal na noontime show sa mundo. Isa itong patunay na kapag ang programa ay nakaugat sa masa, kaya nitong malimpasan ang dekada, kontrobersya, at pagbabago ng henerasyon. Ang kwento ng Itbulaga ay kwento ng pagbabago, mula sa simpleng trio ng komedyante hanggang sa pagiging institusyon sa telebisyon. Ito ay salamin ng panlasa ng Pilipino, mahilig sa tawa, drama, romansa, at kwentong may puso. Sa huli, ang Itbulaga ay higit pa sa pangalan. Isa itong yugto ng kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas, isang palabas na, sa bawat sigaw ng bulaga, ay nagpapaalala na ang saya ay maaaring matagpuan kahit sa gitna ng karaniwang araw.